Itong DOJ Secretary ay kinokontra niya ang presidente ng bansa. At ang mga miyembro ng kabinete na hindi komportable o sila ay sumusuway o kinokontra nila ang mga payag ng kanilang presidente, dapat magbitiw na sila sa tungkulin sapagkat sila ay embarrassment kay Pangulong Marcos Jr. at nakakadagdag lamang sila ng pagbagsak ng kanyang popular and trust rating sa bansa. May ulat po na bukas na ngayon, open na raw ngayon Attorney Sal ang DOJ na makipagtulungan sa investigasyon po ng International Criminal Court o ICC hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Sa isang panayam kay Justice Secretary Boyeng Rimulya, makikipag-usap raw sila sa ICC ASAP sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan sa iisang lamesa at para sa pagkakaisa. May pagkakaisa na sila, attorney. Nilinaw naman ang kalihim na may ilang areas lamang daw sila na maaring mag-tandem. Sinabi rin ito na ang pakikipagtulungan sa ICC ay pinapayagan po sa ilalim ng mga batas sa Pilipinas kahit hindi raw tayo miyembro nito. Attorney Sal, how would you reconcile this new statement ni Justice Secretary Boyeng Rimulya? Alam mo, dalawa lang yan. Sa aking pahayag kahapon, nung kinuha ang aking reaksyon sa mga pahayag ni DOJ Secretary. Sabi ko ito ay taliwas sa mga unang pahayag ng Presidente Marcos Jr. na ang ICC ay walang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay matagal na nating paliwanag, maliban pa sa yung batas na lumikha ng ICC ay hindi nakakita ng liwanag dahil hindi na publish sa official gazette. Tayo nag-withdraw na. Kaya wala na silang jurisdiction sa atin. Kaya nung nagpayag si Presidente Duterte dati, ay sinundan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang walang jurisdiction. At paulit-ulit na nga sinabi yan, katunayan, matindi yung mga pahayag niya na hindi tayo magko-cooperate sa anumang shape or form sa ICC. At paulit-ulit yan. Kaya sabi ko sa aking pahayag kahapon, itong DOJ Secretary ay kinokontra niya ang presidente ng bansa. At ang mga miyembro ng kabinete na hindi komportable o sila ay sumusuway o kinokontra nila ang mga payag ng kanilang presidente, dapat magbitiw na sila sa tungkulin sapagkat sila ay embarrassment kay Pangulong Marcos Jr. at nakakadagdag lamang sila ng pagbagsak ng kanyang popular and trust rating sa bansa. Nakita naman natin talagang sunod-sunod ang pagbagsak ng kanyang approval rating sa ating mga kababayan. At itong mga miyembro ng kabinete na kulang o hindi nagtatrabaho o hindi matapat sa kanilang mga tungkulin at maliban pa dyan, kinokontra pa ang mga opisyal na pahayag ng presidente, talagang nakakadagdag kung hindi man sila mismo ang lumilika ng pagka-diskontento at hindi pagtiwala sa Presidente Marcos Jr. So hindi mo maintindihan kasi ever since kumukontra yan Kasama niya yung Solicitor General. Sinabi na nga huwag makipag-communicate, yung Solicitor General natin, nag-file na kung ano-ano mga pleadings sa ICC. Lumalabas parang may jurisdiction. Ito namang DOJ Secretary, gano'n din ang ginagawa. Palaging sinasabi, may kooperasyon na gagawin tayo. Kung ano-ano mga sinasabi niya, basta taliwas palagi. So either ito ay talagang mahilig kumontra o nagpapapapel. Hindi natin malaman kung hindi naman tatakbo. Kung bakit madalas
na kinukontra niya ang mga pahayag ni Presidente Marcos Jr. sa punto ng ICC. Either that or, ito yung pangalawa, maaaring ginagamit siya ng administrasyon upang i-float ang maaaring pagkoopera ng bansa natin sa ICC at sinusubukan nila, tinitest nila. They're testing the waters. Kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Sapagkat yan sa ICC, alam naman natin, ang target niyan ay si Presidente Duterte. Talagang gusto nilang ipakulong sa di umanong mga pagpatay ng mga biktima. Mga biktima na nasa isip lang naman nila. Sabihin nila 30,000. Hindi nila maipalawas kung sino yung 30,000 nila. So, maring yon. Either talagang pasaway ito or ginagamit siya upang subukan. Pero uulitin natin ang ating mga sinabi kaugnay dito na ang presidente ng bansa ay hindi maaaring baliktarin niya ang tama, wasto at legal na naayon sa ligang batas na walang jurisdiction ng ICC. Sapagkat, alam mo MJ, kung matatandaan mo, merong tinatawag na principle of complementarity. Nung tayo ay di umano miyembro pa. Ang ibig sabihin, papasok lang ang ICC sa mga miyembro kung number one, ito ay walang kakayahan na umusig ng mga lumalabag sa batas. Lalong-lalo na sa mga krimen against humanity. Number two, kung ito ay may kakayahan, ayaw nito usigin ang mga lumalabag sapagkat siguro kasama sila sa mga lumalabag. Yun lamang ang kalakaran kung paano pwedeng pumasok ang ICC. Yan ay kung miyembro pa tayo, hindi na nga tayo miyembro eh. Pati pagpalagay nating miyembro. Pangatlo, kahit na ipagpalagay na miyembro tayo at hindi nga masunod yung dalawang kalakaran na yun, meron silang sinasabi na hindi, kahit na kayo umalis, kayo ay obligadong mag-cooperate sa amin. Kasi yun ang sinasabi ng Rome Statute. Pero ang problema, ang nakalagay sa Rome Statute, kahit na ipagpalagay mo na miyembro ang Pilipinas, sinasabi doon, magiging obligado lamang ang miyembrong kumalas kung nagsimula na ang preliminary investigation doon sa mga reklamo sa nasasakdal. Ang problema ho, hindi nga ho nagsimula. Nagsimula ang investigasyon kay Pangulong Duterte kung sino pang nirereklamo nila. Matapos tayong kumalas, nag-withdraw. So hindi rin papasok yung prinsipyo yun. Pangapat, uulitin po natin bilang abogado, ang saligang batas ay maliwanag na ang pangunahing tungkulin ng presidente ng bansa ay pangalagaan ng seguridad ng ating bayan. Pagsilbihan ng tapat ang mga Pilipino. Ipagtanggol sa anumang pagsalakay, pagbanta, paghadlang sa pagpapatupad ng saligang batas. Pag ginawa po niya yan, na mag-cooperate tayo, papasukin natin ang ICC, lumalabag siya sa saligang batas. Yan ay pagtataksil sa saligang batas. That is a betrayal of the public trust, pagtataksil sa pagtitiwala ng sambayanan na nagbigay sa kanya nung siya'y inihalal ng presidente. At yan ay magiging impeachable ground. At yan ay hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan. Napakalusog ng ating judicial system. Pag yan ay pinayagan mo, ibig sabihin, ikaw mismo ang lumalabag sa integridad ng teritoryo natin, the territorial integrity, at ang ating kasarilan o soberentiya. Hindi po pwede yan. Kailangan manatili. Kaya kung itong mga pahayag ni
DOJ Secretary ay isang pagsubok or testing the waters, delikado yan. May problema kayong malaki dyan. Maliban pa sa marami ng hinaharap na mga problema ng bansa na hindi natutugunan. Pati na yung mga illegal na pagsalakay, pagsira sa mga karapatang pangtao, kagaya ng kay Pastor Kibuloy, kagaya ng kay Bantag, kagaya ng kay Tebes, kagaya ng kay BP Sara, kay Presidente Duterte, at sino-sino pang kaalyado nito. Yun po'y makakadagdag sa puot o galit ng taong bayan. At sana'y huwag na tayo umabot kung saan magkakaroon na naman tayo ng isang pag-aalsa laban sa mga kapangyarihan na opisyales na binigyan ng taong bayan upang sila ay maglingkod at bigyan ng proteksyon ang taong bayan. Tsaka Attorney Sal, malinaw po sa binanggit ninyo yung principle of complementarity na yung principle na yan, yung idea na yan, ay papasok lamang kung ang ating mga national court are unable or unwilling to prosecute yung mga alleged na mga crime. Gumagana naman ang justice system sa Pilipinas, Attorney. Exactly. Kaya hindi nga kahit sabihin mo pa na assuming na present ba yan, pagpalagay mo na present, hindi pa rin sila pwede pumasok kasi hindi nga tayo miyembro na. Ang kulit nga nila eh. Tsaka sir, ang DOJ Secretary ay alter ego, sabi pa ng isang broadcaster na nagsasabing alter ego po ng presidente. Baka kaya naglalaro lang sila ng good cop, bad cop. Attorney Sal, good cop si BBM, bad cop ang DOJ Secretary. Kaya ba sinabi ko, dalawa lang yan. Either talagang pasaway ito or testing the waters. Baka pumayag ang taong bayan, papasukin nila ICC.